sa magpapalang hapon po mga kapatid. Walang sumagot. Wala mo na nag-response. Pero ngayon natigilan. So sa oras po ito, kung tayo po may Biblia, buksan po natin ito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 10, talata 17 hanggang 30. So, ito po tungkol sa ang lalaking mayaman. Sabi po dito, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mangdaraya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat kong iyan, tinutupad ko na po ang lahat mula pa sa aking pagkabata." Maghilom siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Pumayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Ngunit sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pa makaraan ang kamelyo sa butas ng karayon kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayon, sino ang naliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng kanyang bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makaisang daang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusik, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, maaari na po tayong maupo, mga kapatid. Praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. So sa oras na ito mga kapatid, salamat kay Lord, no, is I think more than a year bago po ako nakabalik dito, no? Kasi na yung gawain dito sa Windsor is once a month. So we already have a lot of disciple and gospel sharer. So mga nasa 14 na kami. So sa isang taon talaga, kung mag-rotate talagang aabutin ka ng isang taon bago makabalik, no? Supposed to be it's Sister Ellie ang mga sa dito sa Windsor, hindi po ako. But ang ano rin is because of sa health niya, and at the same time walang driver yung van, kasi wala ako, kasi isa ako sa mga nakaregister sa driver po ng van. So sa paglilingkod mga kapatid, you cannot say no to the Lord, no? Hindi ka pwede kasi mag-no kay Lord, eh, di ba? Ang pwede ko lang sabihin pa kay Lord, yes Lord, yes Lord. Amen. So dito mga kapatid, sa ating pag-aaralan, it's about inheriting God's kingdom. Lahat tayo ay gusto nating pumunta sa langit.
Wala naman siguro dito ayaw sa langit. Sabi na ko, brad, ayaw ko doon. Amen. Siguro kung na-negosyante ka, hindi ba gusto mo siguro sa mainit para mag-negosyo ng ice candy. Amen? So kaya ng yelo, kasi business-minded eh. So ito mga kapatid, lahat ng tao, halos lahat ng tao, gustong pumunta sa langit. Amen. Pero ang nagiging problema lang, yung ginagawa, hindi papunta sa langit. Di ba? Lahat ng tao gusto pumunta sa langit. Kaya nga kapag nanimisyon kami sa Pilipinas, lalo sa mga prison, lahat sila mga kapatid, pag sinabi mo wants to go to heaven, yes! But dito mga kapatid, ang ating pag-aaralan, may isang mayamang lalaki na may kita mga kapatid, lahat na ng bagay, nasa kanya na eh. But there is still one thing na uulang sa kanya. Diba? May isang bagay sa kanyang buhay na hinahanap-hanap niya na kahit anong yaman niya, yung buhay niya parang kulang pa rin. Diba? Kasi ang tao kasi walang kakontentuhan yan. Maghahanap at maghahanap ang tao. Diba? Kasi ang tao ay madaling ano yan eh. Gusto palagi ng bago. Kunyari, kung kinakain mo palagi gano'n, hindi magsasawa ka eh. No? Meron ilan, may sapatos ka na maghahanap at maghahanap ka. Yung mga ibang sapatos mo inamag na, isang beses mo lang nasuot. Amen. So, dito may kita natin mga kapatid, nandun yung desire niya eh. Kasi sabi doon mga kapatid, sa binasa po natin, siya po ay patakbo. He ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher," sabi niya. Ano ba yung dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nandun yung desire niya eh, patakbo, lumuhod, nagpakumbaba. Sabi niya, "Good teacher." Pero ang sagot sa kanya ng Diyos, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti?" Sabi niya, isa lang ang mabuti. Ang Diyos. Kasi mga kapatid, ano ba yung pinag-uusapan dito? Ang pinag-uusapan dito is about salvation. It's about, mga kapatid, eternal life. Amen? Amen. Alam naman natin na ang eternal life, mga kapatid, it is by the grace of God. Amen. Kapag ang pinag-uusapan ay kaligtasan, sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 8, by grace you are being saved. Hindi dahil sa mga mabubuting gawa niyo, kasi bakit? Kasi darating ang time, magmamalaki kayo sa Diyos. Amen. Kaya yung kaligtasan, ito'y biyaya ng Diyos. Pag sinabi mo biyaya ng Diyos, hindi ka karapat-dapat. Katulad ng ulan. Ang ulan, pinapapatak ng Diyos sa mabuti at sa masama. Ibig sabihin, ano to? Yung kaligtasan, ito yung biyaya, ibig sabihin hindi tayo deserving na tanggapin yun. Kasi ang sabi ng Diyos, kasi kung sa mabubuting gawa nyo ito makakamtan, magyayabangan kayo. Magmamalaki kayo sa Diyos. When it comes goodness, mga kapatid, as a Christian, yung standard natin sa tinatawag goodness, yun ang standard ng Diyos. Kasi bakit? Ganito kasi mangyayari mga kapatid. Iba kasi yung standard ng Diyos when it comes goodness. At iba rin yung standard ng tao pag sinabi mo ang tao ay mabuting tao. Ang goodness ng Diyos kasi walang pretension. There's no pretension. Pero ang tao minsan gumagawa ng mabuti, pero meron siyang self-interest. Amen. Pwede ka madaya na nakikita mo. Hindi lahat ng tao gumagawa ng mabuti, talagang mabuti ang intention. Diba? Kasi tingnan mo, siya kasi yung standard eh, siya yung pinakamodelo ng kabutihan ang Diyos. Kasi ang Diyos pag gumawa ng mabuti, wala siyang ibang iniisip, hindi yung kanyang sarili, kundi yung ikabubuti ng lahat. Ganun ang Diyos, ganun ang standard ng kabutihan ng Diyos.
Kasi kung yung standard ng tao ang babasihan natin sa kaligtasan, magyayabangan tayo. Itong tao to, ligtas to. Kasi mabait to eh. Ganun agad eh. Siguro sis, kung sa maliligtas sa ating dalawa, siguro ako siguro maliligtas, may iwan ka eh. Kasi mas mabait ako sa iyo. Mas marami yung natulungan ko. Magiging ganun ang tao eh. Di ba? Kaya nga sabi ng Ephesians, para hindi kayo magmalaki sa Diyos. Tingnan mo yung mga tao minsan, di ba? Pag nakagawa ng mabuti, minsan sinishare na pa sa iba, di ba? Kaya nga sabi ng Bible, kita mo pag gumawa ka ng mabuti, ang sabi ng Diyos, keep quiet. Pag gumawa ang kalikanan mo ng mabuti, huwag mong isasabihin sa kaliwa. Ganun ang standard ng kabutihan ng Diyos. Pero sa mundo, hindi. Kailangan makita sa social media, kailangan malaman ng lahat na ako'y tumulong, ako'y gumawa ng mabuti. Kasi bakit? Kasi ang gusto ng tao, papuri. Diba? Kasi gusto ng tao is acknowledgement, i-acknowledge. Pag walang naka-acknowledge, sasama loob. Hindi na kayo, pinakain ko na kayo, hindi na kayo magpasalamat. Wala ganun, di ba? Amen. Amen. Sasarap ng pagkain yan. Pero alam mo yung masama yung loob. Bakit? Hindi galing sa puso. Yung kanya sa mga handaan, di ba? Kasi bakit? Habang kumukuha ka na ng pagkain, sasabihin sa iyo, ang mahal na ng kilo ng baboy. Mahal na ng kilo ng baboy. Para nagpaparinig pa, di ba? Kung diyan mo lang nakuha, ang marami mong nakakain. Di ba? Gano'n, di ba? So may itabing standard, iba yung standard kasi ng mundo eh. Di ba? Kaya nga ang standard, ang kaligtasan, hindi ito dahil sa mabuting gawa ng tao. Kasi bakit? Kasi pwede ka magmalaki sa Diyos eh. Diba? Naisip ko nga sa inyo dito, sabi nga yung about kay Doña Amparo nang namatay siya. Diba? Si Doña Amparo mga kapatid, milyonarya siya, ang dami niya, talagang negosyante siya, kilala siya sa lugar nila. Pero kahit anong yaman niya, namatay pa rin. Mahirap ka man mayaman, isa lang ang pupuntahan natin. Diba? Amen. Below the ground. Kaya yung mga 5 feet o 60. Parang kung gusto mo. Ano nangyari? Punta siya sa langit. Hindi pa naman siya nakapasok. Yan ano sa San Pedro. Sabi ni San Pedro, sabi niya, sino ka? Sabi niya pa, hindi mo kilala. Doon niya to. Doon niya. Negosyo ito. Marami ako negosyo. Marami ko natulungan. Marami. Sabi niya, negosyante ako, negosyante. Sabi ni San Pedro, saan ganda pala ng buhay mo? Kasi negosyante ka. Milyonarya ka. Negosyante ka. Marami kang property. Sabi ni San Pedro, sabi niya, sa dami ng kayamanan mo, at sino naman kayang natulungan na napaisip si Doña Amparo? Sabi ni Doña Amparo, sino nga ba natulungan? Naisip siya. Sabi niya, San Pedro, may natulungan pala ako. Yung kapitbahay ko, kasi nagtatanim ako ng mga sibuyas. Nung nasa bahay, humingi, tinigyan ko. Sabi ni San Pedro, ba? Ano ka rin pala, no? Generous ka rin pala, no? Giver ka rin pala, mapagbigay ka. Humingi daw ng daw ng sibuyas eh. Kunti lang yung hiningi, dinamihan niya na. Sabi ni San Pedro, buti naman may natulungan ka. Sabi ni San Pedro, tinawag yung anghel. Sabi ni San Pedro sa anghel, pumunta ka sa kusina, kumuha ka ng daw ng sibuyas. Sabi ng anghel, saan gagawin natin ito? Sabi niya kay Doña Amparo, hawakan mo yung dulo ng daw ng sibuyas, ako rin sa dulo. Ang gagawin ko, itataas ko ito. Kapag naputol to, kapag ito naputol, pasok ka sa langit. Pero pag naputol, I'm sorry, my love. Amen. Ang ginawa ni San Pedro, tinaas ng tinaas.
Pero si Don Amparo, dahil gusto niya makapasok sa langit, yan may arthritis, nagawin ng tipto na, para hindi na maputol. Kaso natanggal si San Pedro. Naputol na yun. Nang naputol, biglang sabi ng tuko, di ba? Ang ibig sabihin mga kapatid, kaya ang kaligtasan, ito po ay biyaya ng Diyos. Diba? Kasi pagdating ang time kung sa mabuting gawa, sabi ng Lord, bakit po tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, walang iba ang Diyos. Kasi ang paggawa ng mabuti mga kapatid, ito ay bunga lamang ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Amen. Amen. Bunga ng kaligtasan ibinigay sa atin ng Diyos. Bakit? Kasi tayong mga tao, naturally mga kapatid, greedy tayo. Kaya nga inutos ng Diyos mahalin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Bakit inutos siya ng Diyos? Kasi alam naman ng Diyos, tayo ay nakasentro lang sa sarili natin. Kaya may commandment ng Diyos, love your neighbor as you love yourself. Bakit sinabi yun ng Diyos? Kasi alam ng Diyos, ang iniisip lang natin, yung sarili natin, wala tayong pake sa kapwa natin. Yan ang nature ng tao. Pero tinuruan tayo ng Diyos kung paano magmahal sa kapwa natin ng totoo. Amen. Amen. Kaya nga, anong pagkakaiba? Kapag ang tao ay nagkaroon ng kaligtasan, yung kanyang ginagawa na kabutihan sa kapwa niya, hindi para sa sarili niya, kundi ginagawa niya ito para sa Diyos. Because all the glory must be sa Diyos. Di ba? Dati mga kapatid, merong sa GMA dati na extra challenge. Yung ba yung dati si Paulo Berjones na yung host. Alam niyo po may mga artista na yung challenge sa kanila, magkakatawan silang taong grasa. Ang gagawin nila, paparahin nila yung may mga magagarang sasakyan. Yung may mga magagarang sasakyan. Para matitisuyo sila sumakay, at the same time, magpapahatid sa lugar na gusto nilang puntaan. Sa tingin mo, kung ikaw yung artista ng challenge yun, sa tingin mo, it's an easy task na challenge? No. Kasi ang hahanapin mo, magagandang sasakyan. Alam mo, mula umaga hanggang hapon, in-scattered sila. May mga area binigay sa kanila. Yung iba nawalan nila ng pag-asa. Pero alam niyo mga kapatid, bago matapos yung araw na yon, may isa doon na pinasakay. Pinasakay. Hinatid pa. Ang atin minsan, di ba, pag nagsasakay pa, tapos magpapatid pa, sabi, wow, nasakay ka na, gusto mo hinatid ka pa. Minsan ganun mentalidad natin eh. Wow, wala desisyon ka sa buhay. Diba, minsan, parang, ang iniisip natin, sobra na ito, pinasakay ko na, magpapatid pa. Ganun ang mentalidad ng tao kasi. Pero alam nyo, pagdating nyo sa lugar na yun, naglabasan na siyempre yung pro. Alam niya ang tanong sa kanya, magkasawa sila eh. Sabi niya, hindi pa kayo nagdalawang isip? Nabasa kayo ng taong grasang ito, madudumihan yung sasakyan niya. Yung upuan. Alam niyo po, nakaka-bless na sagot ng mag-asawa. Sabi na, we do it for the Lord. Ginawa namin yun dahil sa Diyos. Yun ang kabutihan kapag nasa Diyos ka. Lahat ng ginagawa natin, wala tayong iniisip na personal interest, kundi ang lahat ng ito'y ginagawa ko para sa Diyos. Yun ang bunga ng kaligtasan. Di ba? Bakit? Bakit tayo nakakagawa ng mabuti sa kapwa natin? Kasi nga, naranasan natin yung kabutihan ng Diyos. Di ba? Paano tayo umibig ng totoo? Kasi una natin naranasan yung totoong pag-ibig ng Diyos. Siya yung nagbigay sa atin ng ehemplo. Siya yung nagbigay ng standard. Ganito ang gumawa ng mabuti. Kaya sabi niya, walang ibang mabuti, ang Diyos lang. Dahil kung wala ang Diyos sa isang tao, mahihirapan siyang gumawa ng mabuti.
yung totoong mabuti. Hindi yung pakitang tao na kabutihan. Magkaiba po yun. Kaya may magpasalamat man sa iyo o hindi, pinasalamatan ka man o hindi, sa ginawa mo, hindi sasama yun. Bakit minsan tayo nakakaramdam ng ganun? Sometimes, parang sabi mo, nakakatamad ng gumawa ng mabuti. Kasi bakit we expect, mga kapatid, na may nagpapasalamat sa'yo? Pero kung ginawa mo yun para sa Diyos, nag-expect ng pasalamatan? No. Because I know God knows. God sees it. Nakita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang Diyos na nakakita na mabuti mong ginagawa, siya ang nagbabalik. He is the one who will return it. So yung magbabalik, He is the one. So may kita natin dito, mga kapatid, why you calling me good? Sabi niya, there's only one. It is God. Sabi ko, ang Diyos lang. At yung example ng mga kapatid is sabi doon yung mayaman. Sabi ng mga kapatid, sabi doon, you know the commandment. You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not defraud, honor your father and your mother. And he replied and said to him, Teacher, all of this I have observed from my youth. Sabi niya, Lord, all of this, ginagawa ko na. Ng childhood ko, I already do all these things. But sabi ni Lord, one thing, yung kulang sa iyo. May isang bagay na kulang sa iyo. Because you know, mga kapatid, sa Biblia, when it comes sa obeying the law, mga kapatid, sabi doon sa may James chapter 2 verse 10, no? Sabi doon sa Santiago 2 verse 10, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumalabag sa isa ay lumalabag sa lahat. That's how strict ang God about sa law. Isa lang sa law, yes, sumusunod ka sa lahat ng law. Pero isa lang yan, ang sabi na hindi mo masunod, ay hindi mo na tinupad ang lahat. That's why nobody can obey yung kabuuan ng law. Kasi kung merong tao na makaka-obey ng entire law, mga kapatid, hindi na kailangan i-send si Jesus. Because God knows yung weakness ng tao. He knows yung weaknesses ng tao. It's really hard sa tao, mga kapatid, nang mag-fulfill niya yung kabuuan ng kautusan. But the law, mga kapatid, was made, mga kapatid, it's for the good of everyone. Ang batas, kaya yung binigay para sa kabubuti ng lahat, to give us direction. And nakita sa atin to show us, mga kapatid, yung consequence kapag hindi natin yun sinunod. Amen. Ano sabi ng ng mayaman? Sabi niya, Lord, mula pa pagkabata ko, ginagawa ko yan. Parang sinasabi niya, Lord, siguro naman, pwede akong pumunta ng langit. Kasi, mula pagkabata ko, ay already doing ang lahat ng mga law na ito. Yung sabi ni Lord, one thing, yung kulang sa'yo. Diba? Go and sell all your property and give it to the poor. Biglang nalungkot yung lalaki. Kasi sabi doon, dahil siya ay mayaman. Ano ba ibig sabihin doon? Kasi minsan, nami-misinterpret ng tao, kala nila pag mayaman ka, hindi ka papunta sa langit. Kaya sabi nila, mas maganda mahirap pala lang. The truth is, mga kapatid, why Jesus give the example about the rich?
richness, mga kapatid, ng world, mga kapatid, it is hindi dahil kapag mayaman ka, hindi ka makakapunta sa langit. Kasi sa atin, sa atin kasi, no, sa mundo, ang pagkatao kasi pag ikaw ay mayaman, automatic kasi, naka-register sa tao, pag mayaman ka, lahat mabibili mo. Hindi ka pwede mawala sa eksena, kasi mayaman ka eh. Yun ang standard ng mundo, di ba? Kaya mong bilhin ang lahat. Kaya mong bilhin ang lahat. Pero sabi niya, nalulungkot siya, kasi ano siya, wealthy siya eh, mayaman siya. Nalungkot siya. Ano ibig sabihin yun? Kasi ang kaligtasan, hindi mo nabibili. Dahil binili yun ng luho ng ating Panginoon. Amen. It's already paid by Christ in the cross of Calvary. Diba? Hindi kasi nabibili yun eh. Diba? Sabi nga, maangkin mo man ang lahat ng kayamanan sa mundo. Kung mahulog ang kaluluwa mo sa impyerno, ano ang pwede mong ibayad upang may balik yung buhay? Nothing. Diba? Kaya makikita natin dito, mga kapatid, sabi doon, minsan ang tao dahil sa motive niya, sa paggawa ng mabuti, nawawalan sila na nagsasawa sila. Pero hindi yun eh. Diba? If you do good things sa kapwa mo, to your neighbor, to your brother and sister, mga kapatid, kapag ginagawa mo ito para sa Panginoon, magpasalamat ba ito sa hindi sasama mo. Amen. Hindi sasama mo. Kasi bakit? Alam mo, nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos yung ginawa. Tingnan mo sa prayer. No? Sometimes people, when they pray to God, sometimes parang yung ano sila, nagtatampo kay Lord. No? Kasi pag humingi sila sa Panginoon, kapag hindi ibinigay, nagtatampo sila sa Diyos. Pero yung ang pinaka-the best prayer, one of the example is the prayer of Christ, mga kapatid, in the Mount of Gethsemane. Sabi niya, kung pwede lang na ma-remove this cup of suffering, Lord, Ama, sana mangyari, but not my will, but your will be done. Ano ibig sabihin? Sa prayer kasi, hindi yung gusto natin ang dapat mangyari, kundi kung ano ang gusto ng Diyos. If God will not say no to your prayer, hindi sasama ang mo because you seek His will. Kaya sabi ng patutuo ni sister kanina, di ba? If it is your will, Lord, that I got a job for Lord God, thank you, Lord. If not, then thank you, Lord. Ganun yan. Di ba? Sabi nga, we know that in all things God works together for good. Alam ng Diyos yung makakabuti po sa atin. At ang sabi doon, mga kapatid, nalungkot yung lalaki ito kasi napakayaman niya. Pero sabi ni Lord, sabi ni Pedro, Lord, kami iniwan namin ang lahat. We give up everything and we follow you, God. Sabi ko. Ano sabi ni Lord? Walang nag-iwan at sumunod sa akin na hindi babalik ng Lord 100-fold. Sabi ko. Amen? Sabi ni Pedro, we have given up everything and follow you. Jesus said, Amen. I say to you, there is no one who has given up house or brother or sister or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel, who will not receive 100 times more now in this present age. No? Pero ang sabi ng mga kapatid, houses and brother and sister and mother and children and lands with persecution and eternal life in the age to come. Sabi doon, pag ginip up mo yung lahat sa iyo, yung tahanan mo, ang lahat na bagay dito sa mundo, papalitan ng Lord 100 times with persecution. Persecution.
Kasi minsan ganito tayo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Minsan, yung pinakikinggan lang natin, everything, ano nga sabi doon? Seek ye first the kingdom of God. Yung iniano lang natin, and all these things shall be added unto us. Pero before God say all these things, may dalawang bagay na dapat gawin. There's two things that you need to do. What is that? Seek ye first the kingdom of God, then second, His righteousness. Then, ang sabi doon, and all. Minsan kasi ginagawa natin number one in all these things. Tapos Lord, you seek your kingdom and your righteousness, maybe second and the third. Minsan gano'n tayo. Pag nag-serve ako kayo sa iyo, Lord, no, sabi doon, 100 times babalik. Pero nakalimutan natin yung sabi ng Diyos, with persecution. Bakit may persecution? Kasi sa mga persecution, yung blessing na natanggap natin comes from the Lord with persecution. Bakit? Para hindi ka humiwalay sa Kanya. para hindi ka mag-isip na humiwalay sa Diyos. Kasi tingnan mo pag ang tao, walang problema. You don't need any more God sa buhay mo. Kung lahat ng bagay nasa iyo na, kailangan mo pa ba ang Diyos? Darating, kaya kasi si Solomon sabi, Lord, wag mo akong pagyamanin ng todo. Baka makalimutan kita. Huwag mo naman ako masyadong pagpahirapin, Lord. Kasi baka malapastangan ko ang pangalan mo. That's why when you say yes to God, it's not like a bed of roses, mga kapatid. Kasama ang thorn. Di ba? Bakit mga kapatid? Kasi nga ito yung nalapit sa atin sa Diyos eh. Tignan mo, when it comes in prayer, iba ang prayer mo pag may problema ka. You see the difference if you come to God in prayer, when you are under trouble, you have a problem, iba eh. Diba? Kaya nga sa prayer meeting, alam mo kung sino may mga problema eh. Kasi bakit? Kapag nag-worship, pinakita sa Lord. Ano ba pero po eh? Pag nag-undergo kasi sa problem talagang pinapil mo si Lord. Pero tingnan mo, pag wala kang problema, yung isa iiyak-iyak, ikaw nagkagaroon na. Nanay, kapag sa mga kaniti yan, with matching dancing ba? Sayo na sayo. Tsaka sa joyful, talagang bigay todo. Kasi bless na bless eh. Pero yung problema doon, kagalan sa'yo, babawi lang ako sa worship. Kaya pagdating na ng worship, ayaw na nung umatuwa. Kaya yung pero sa Lord. So may titan, no? Kasi sabi niya, with persecution. Kaya minsan may mga tao na parang nawawala yung loob niya kasi kala kasi nila palagi pag nagsiserve ka kay Lord, always happy, parang gano'n, always answered prayer. Pag nagserve ka kay Lord, walang problema, palagi nilang masaya. Kaya minsan, kapag nakakaramdam ng persecution sa paglilingkod sa Diyos, nag-give up. They give up their service sa Panginoon. Kasi nakalimutan nila with persecution eh. Tumahimik. May naramdaman. Kasi ganun talaga mga kapatid eh, di ba? May dumaan. Mayroon sa kanya eh, there's a persecution.
together yun, kasama eh. Bakit? Kasi sa mga challenges na yun, sa mga problema na yun, yun ang nagpapano sa atin na mag-stick pa rin sa Diyos eh. Na hindi tayo mag-detach kay Lord. Di ba? Kasi ang tao minsan, kapag lahat nasa Kanya na, minsan nakakalimot na kay Lord. Kaya di ba, bakit ka patok magsisipa? Wala namang problema. Ganun na yun eh, di ba? Ba't ako manalo lang eh, ano, wala namang kuhingi kay Lord. Kala na, brother. No? The reason why we come to the church, or the reason why we pray to God, is not because we need something to God, sa kay Lord, from the Lord, mga kapatid. But tayo ay lumalapit sa Kanya para magpasalamat. Even sa mga trials, even the problem, mga kapatid, dapat tayo magpasalamat kay Lord. Bakit? Kasi sa mga challenges, sa mga problem, mga hardship na na-experience natin sa pagsiserve kay Lord, doon tayo doon nagiging firm yung ating faith sa Kanya. Di ba? Kaya dito mga kapatid, sabi doon, may i-give up ka talaga eh. Ang ano kasi doon yung trust mo sa Kanya eh. Yung tinitest sa Kanya dyan is yung trust mo. It's really hard to follow God, to obey God, without yung trust mo sa Kanya. Hindi fully yung trust mo sa Diyos. Di ba? Di ba narinig niyo yung kwento na isang lalaki nahulog sa bangin? Gabi. Nahulog sa bangin. Tapos may nahawakan siya. Tapos may tingin there's a voice saying, lose your hold. Sabi niya, bitawan mo, hinawakan mo. Dahil hindi niya nakikita yung mahulugan niya, ayaw niya. Tapos narinig niya ulit, bitawan mo, hinawakan mo. Ayaw. Hanggang inabutan ng umaga, nagpakahirap, nakasabit. Ang laki ng kanyang panghihinayang kung nakinig lamang siya sa sinabing bitawan mo. Kasi nga, yung paa niya sa kasalupa, yung distance, gano'n na lang. Yung distance ng feet mo sa ground, is like 5 inches. Di ba? Pero ayaw mo pakinggan, sabi, bitawan mo. Ayaw niya bitawan. Kasi bakit? Kasi hindi niya nakikita, madilim eh. Nanghinayang siya. Kasi bakit? Nung nakita niya yung babagsak niya, isang dangkal na lang. Ganyan tayo minsan. Gusto natin magtiwala sa Kanya. Pag Lord, show me first before I trust you. No, hindi ganun yung trust. Diba? Kahit hindi mo nakikita yung babagsakan mo, dahil sinabi ng Diyos, gagawin. Diba? Sometimes we have problems sa buhay natin. Sometimes hindi natin alam how to escape to our problem. Pero problema mga kapatid, nakakalimutan lang natin tumingala, tulog at sa Diyos. Parang manok, native na manok. Ito ano na siya, nakita niya yung mga tao, parang sabi niya, parang gagawin mo tinulan. Kaya ginawa ng manok, nirantas yung manok. Kaso ang problema mga kapatid, na-trap na siya. Kasi lahat, nakaganon yung mga tao eh. Yung manok, you don't know how to escape mga kapatid. Kasi nga, both side, right, left, front, at the back mga kapatid, may tao na. Anong reason bakit nakatakas siya? Yung way niya para maka-escape, nang tumingala siya. Uy, bukas. Kasi right sa front sa back, may tao eh. Pero nung tumingala, uy, bukas. Kaya lumipad siya. Nakatakas. Kaya kasabi nga ng kanta nito, diba? God will make a way when there seems to be no way. Ang Diyos ay gagawa ng daan para sa iyo.
Tuloy lang. Diretso lang. Sometimes we need to give up something. Kasi God wants you to empty your hand. Because God prepares something na ibibigay sa'yo. Di ba? Kaya nga sabi ko, na tinawag ako ni Lord, sabi ko, hindi ako nang pagtapos ng pag-aaral. Kasi dumating yung calling ng Diyos sa akin. Kaya nga second year college na ako. Amen? Kasi nga, dumating yung calling ng Diyos eh. No? I feel yung calling ng Lord na mag full time as a missionary sa Pilipinas, sa Iloilo. Mga 1999. Diba? So, dumating eh, yung mission ng Diyos eh. I give up my study because I know na may calling ng Diyos. Diba? Pero, may persecution. Bakit? Pag nag-decide ka, once you decided, mga kapatid, sa isang bagay, may kontrapartido talaga yan. Sabi nga, you cannot please everyone. Even San Pablo said, you cannot please everybody. Because if you try to please everybody, you will end up pleasing no one. Sabi nga, mangyayari, pag nagkapamilya ka, ipapakain mo, Biblia. Ganun eh. Yeah. When you say yes to God, mga kapatid, meron na siyang tiniprepared na blessing sa iyo ahead of you. Amen. Ganito yan. Tinawag ako ng Diyos dito na ako. Yung blessing, yung may piniprepare ang Diyos ahead of you, nandun sa inaharap mo. Makukuha mo lang yun kapag sumunod ka sa Kanya. If you will allow Him to guide you, Lord, guide me. Then, dadaling ka ng Diyos, mga kapatid, doon sa prepare niya para sa iyo. Alam niyo, sa totoo lang, sabi ng Bible, maganda ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero bakit maraming tao hindi nila ito nararanasan sa buhay nila? Kasi ayaw nilang sumunod. Ayaw nilang sumunod. Hindi mo ba ako ng Diyos? Hindi. Nakarating ako dito sa Canada. Yung mga nagsabi sa akin, ano, papakain sa pamilya mo. O, nandun pa rin sa Pilipinas. Ako dito. Pinabayaan ba ako ng Diyos? Hindi. Because when I came here in Canada, mga kapatid, after a month, mga kapatid, yung trabaho ang lumapit sa akin. Di ba? Pero gusto mo ng trabaho? Do you want job? Oh, I applied as a ordinary housekeeper. Pero gulat ako, mga kapatid, binigay sa akin supervisor. O sa isang nursing home, mga kapatid. I don't have any experience. Sometimes I need to, yung English mo, you need to translate in your pa, sa brain mo pa. No? Kaya minsan, parang sabi na, parang ang tagal ng data. Then they just tried me, just 1 week. Then they gave me the building. When I saw the building, oh, it's an old building. And there's already 2 supervisor week on that year. Kasi nga, hindi nila na ano eh. Diba? Until now, doon ako nagdaan sa nursing home niya. Tapos nagpalipat lang ako na malapit sa bahay. 1.3 kilometer na sa bahay. So, may kita mo yung, when you say yes to the Lord, mga kapatid, saka sumunod ka sa Kanya, sabi nga doon sa kanta, di ba? Pangako mo, aking pangahawakan. It's all about trust, Sir George. Trust. Alam mo, mga kapatid, ang gusto lang naman ng Panginoon sa mayaman na yun, hindi naman talaga ibebe. Kung may ano ng Lord yun, ano ba yung pinaka-importante sa iyo? Yung kayamanan mo o yung kayamanan inilalaan ng Diyos para sa iyo? Sabi ng Biblia, kapag wala ang Diyos, walang kasiyahan ang simula. Lahat tayo, marami tayong pangarap sa buhay. Ako, marami rin. Simple lang ang pangarap ko, magkaroon na ako ng bahay, up and down. May swimming pool. May slide. Kasi hindi lang naman ko simple. That's may simple lang. Nadaling sa buhay. Pero alam niyo, mga kapatid, na nag-serve ako kay Lord, wala nang ano eh,
Yung kapuluan kasi ng buhay, hindi yun sa laki ng kayamanan. It's not about money, it's not about treasure. Yung fullness ng life. Kasi ang Bible nagsasabi, pag wala ang Diyos sa buhay mo, wala kang kasiyahan. Pag nakay Lord ka, kahit simple lang kinakain mo, simple lang buhay mo, masaya ka. Sarap ng tulog mo, di ba? Dami pera, di makatulog. Ang sarap, marami ng masasarap na pagkain, pero walang gana kumain. Di ba? Pero ito, kain lang ng kain. Ayun, ano lang. Thank you, Lord. So, sa hapon na ito, mga kapatid, ito lang naman yung gusto ng Lord. Salvation is grace ng Diyos. Ang salvation, mga kapatid, is not dahil sa good works. At yung salvation, hindi po ito nababayaran. Diba? Whatever, mga kapatid, we surrender to God, mga kapatid, anumang bagay na give up natin para for the glory of the Lord, mga kapatid, hindi po ito nasasayang. Sabi nga ni San Pablo, our labor is not in vain. Walang nasasayang na paglilingkod sa Diyos. Amen. Tayo